Mga kamisis, lahat tayo hindi gusto ang varicose veins. Hindi naman kasi nakakaganda. Saan ba nag-ugat ito? Okay, so yung tinatawag natin na varicose veins, ito yung mga parang may bulge o kaya nakaumbok na ugat na kadalasan ay nakikita doon sa ating hita. So ang nangyayari kasi dito, doon sa ugat natin, meron tayong mga tinatawag na valves. Yung mga valves na yun, sila yung tumutulong para makadaan ng maayos yung dugo papunta sa ating puso. Yung mga valves na yun ay parang nagiging mahina sila. So, kapag nagiging mahina yung mga valves na yun, hindi masyadong nakakadaan ng maayos yung dugo papunta doon sa puso. So, naiipon yung dugo doon, kaya nagkakaroon ng parang umbok. Yung mga risk factors na pwede makakontribute sa pagkakaroon ng varicose veins. So, eto yung increasing age. So, habang tumatanda, syempre nagiging mahina na yung ugat natin. Tapos minsan, nasa lahi din siya, o kaya namamana. Tapos yung mga tao na madalas nakatayo ng mas matagal, so yung mga sales lady, mga security guard, very prone sila na magkaroon ng varicose veins. Ito pa nga, dahil sobrang sipag nating mga misis, alam nyo bang mas karaniwan ito sa mga babae at mga nagdadalang tao? Yung mga babae kasi, meron silang tinatawag na hormones na estrogen at progesterone. So, yung ginagawa ng estrogen at progesterone, parang nire-relax niya yung ugat. So, kapag nakarelax kasi yung ugat, hindi masyadong sumasara yung valve na nakikita sa ugat. So, nagkakaroon ng pooling doon sa ugat na yon, kaya nagkakaroon ng bulging. Kapag buntis naman, mas madami yung dugo na dumadaloy sa sistema ng taong buntis kumpara sa hindi buntis. And kapag buntis, mas mataas yung hormones na tinatawag natin na progesterone. Ayun na nga! Pero paano ba maiiwasan yan? So unang-una, pwede tayong magsuot ng compression stockings. Nakakatulong siya para maiwasan yung pag-progress ng varicose veins. So ang ina-advise talaga namin is isuot siya buong araw. So tatanggalin mo lang siya kapag matutulog ka. Siyempre, healthy lifestyle. Napaka-importante ang diet and exercise. Kahit 30 minutes a day, maglakad-lakad ka lang. Tapos doon sa mga palaging nakatayo, kapag magpapahinga sila, pwede nilang iangat yung paa nila para maiwasan yung pagkakaroon ng varicose veins. Pero hindi pa huli ang lahat. Ito ang ilang solusyon sa mga tiyakang varicose veins. Unang-una, magpakonsulta muna sa doktor para malaman yung severity ng varicose veins kasi may mga iba't ibang klase yan eh. Kapag maliit pa lang yung varicose veins, madalas ang ginagawa namin is mag-i-inject kami ng gamot para makadaan ng maayos yung dugo. So ito yung tinatawag namin na sclerotherapy. So para siya sa mga spider veins at saka sa mga reticular veins. Pero kapag masyado na itong malaki, yung tipong nahirapan na maglakad, tapos may bulging na talaga, may mga kasamang sintomas na ng pananakit, dito na papasok yung surgery. So yung tinatawag dun sa surgical procedure ay vein stripping. Ayan nga mga kamisis, tandaan ang mga bili ni Doc para iwas ube, varicose veins.